Hawra ng taong namamatay. Noong taong 2022, nagpasya kami magkakaibigan na mag-bike ride adventure. Anim kami nagpunta mula sa bayan ng San Miguel, Bulacan. Paakyat sa isang liblib na daan na boundary patungong Dipakulaw, Aurora. Semi-paved at rough road ang dinaanan namin, kaya medyo mabagal ang biyahe. Pero ang plano talaga namin, magka-camping at magpapalipas ng gabi sa isang lugar na may maliit na talon na halos walang bumibisita. Nang dumating kami, halos takip silim na. Nagtayo kaagad kami ng tent malapit sa talon at nagsiga para may ilaw at pantaboy na rin ang lamok. Habang nagluluto kami ng aming makakain, napansin naming tatlo na may mga anino na parang mga tao, paikot-ikot, malapit sa may talon. Akala namin nung una, may ibang nagka-camping din. Pero nakakapagtaka, dumadaan sila mismo sa ilalim ng bagsak ng tubig. Hindi sila mukhang nababasa. Para bang mga anino lang silang gumagalaw sa ilalim ng buwan. Dahil curious kami, tatlo kami nagpasya na lumapit. Habang papalapit, ramdam kong malamig na ambon ng tubig sa aking balat. Pero kakaibang itsura ng loob ng talon. Sa halip na madilim, maliwanag ito. Parang may nakatagong liwanag mula sa loob. May maliit na kuweba sa likod ng talon at tila hindi ito normal. Ang liwanag ay kulay kahel na parang hapon, ngunit ang paligid ay dapat madilim na dahil gabi na nga. Paps, parang hindi ito normal ah. Portal kaya to? Bulong ni Ramil, isa sa aking mga kasama. Kumuha ako ng berdeng dahon ng niyog at itinusok sa mismong liwanag na nagmumula sa loob ng kuweba. Sa harap ng mga mata namin, naging abo ang dahon. Nagbiro si Junel, ang pinakapasaway sa aming grupo. Teka, try ko nga ang kamay ko. Itinusok niya ang kamay niya sa lagusan. Paglabas, naggulat kami. Parang itong kamay ng isang matandang 90 years old. Kulo-kulabot, nangingitim, at butot balat. Napasigaw siya, agad na binulot ang kanyang kamay. Sa loob ng ilang segundo, bumalik na rin naman sa dati ang itsura nito. Nanginginig siya, pero tatawa-tawa para kunwari hindi natatakot. Sa kabila ng liwanag, medyo malabo, pero naninag kong ibang mundo sa loob. Isang kalsadang lupa, may mga ilang lumang kubo, at ang langit ay kulay kahel, parang palubog na araw sa ganap na 4:00 ng hapon. Hindi din namin inulit. Nagmamadali kami bumalik sa aming tent. Pagdating namin sa tent, nagulat kami dahil ang tatlo pa namin kasama na sila Nika, Dario at Lisa ay nag-iimpake na. Tahimik sila, parang hindi mapakali. Nang tanungin namin, ang sagot lang nila, "Bilisan nyo na, umalis na tayo kaagad." Hindi na sila nabigay pa ng detalye, kaya wala na rin kaming nagawa. Agad namin binaklas ang tent at naglakad pabalik sa daan. Nakarating kami sa isang baryo mga bandang 10:00 ng gabi at doon kami pansamantalang nakituloy sa isang kamag-anak ni Dario. Habang kumakain kami ng tinapay at umiinom ng kape, doon nagkwento ang tatlo. Habang wala raw kami, may nadaanan silang kakaibang prosesyon. Una, akala nila'y pista, pero nagtataka sila kasi wala namang banda. Wala ring ilaw. Tanging mga taong nakasuot ng itim na barong at saya, nakayuko at walang kaimik-imik. Sa unahan, may karo na hinihila ng 2 kabayo at sa karo, may kabaong. Hindi isang modernong kabaong, kung hindi yung luma, makintab na kahoy na parang galing pa ng mga panahon ng Kastila. Ang direksyon ng prosesyon, papunta mismo sa talon. Nanahimik kaming lahat matapos iyon. Hindi namin maikwento sa kanila
ang nakita namin portal sa loob ng talon. Pero ramdam ko na konektado ang lahat. Yung mga ninong hindi nababasa, yung liwanag na parang sa ibang mundo, at yung presyong patay na papunta sa mismong lugar. Kinabukasan, nagmadali kaming bumaba at hindi na muling bumalik pa doon. Pero hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan ng tanong na gumugulo sa aking isipan. Yung portal ba sa talon ay daanan ng mga kaluluwa papuntang kabilang buhay? O baka isang daan patungo sa ibang mundo kung saan tayo ang mga multo? At hanggang ngayon, wala ni isa sa amin ang nangangas na ikwento sa iba ang kumpletong detalye. Baka kasi sa oras na maibulalas namin, kami naman ang susunod na isama sa kanilang prosesyon. Gusto kong ibahagi ang hindi ko malilimutang karanasan ko dito sa inuupahan naming apartment sa isang tahimik na baryo sa Hirona, Tarlac. Halos isang taon na rin kaming nakatira dito ng aking anak. Pero hanggang ngayon, may bumabalik at bumabalik pa rin. Isang presensya na hindi ko mapaliwanag. Nang unang buwan pa lang namin, napansin ko na kaagad. Ang pintuan namin ay may screen door sa labas. At tuwing nakatingin ako ng patagilid, parang may sumisilip. Yung tipong yuyuko ng bahagya, ididikit ang kalahating kalawan para tumingin, pero sa oras na lumingon ako, bigla namang nawawala. Isang gabi, habang nagtutupi ako ng mga damit sa harapan ng pinto, naramdaman ko talaga, may nakasilip. Nakita ko siya gamit ng peripheral vision ko. Isang tao, nakayuko, nakadungaw. Nang harapin ko, wala naman. At ang mas nakakapangilabot pa, nasa second floor kami at nasa dulo ng pasilyo. Nakakandado ang gate at halos lahat ng mga kapitbahay namin ay nasa trabaho. Kami lang ng anak ko ang madalas naiiwan doon. Paulit-ulit itong nangyayari. May sisilip pero lagi ding nawawala. Hindi ko makakalimutan ang sumunod na karanasan namin. Studio type ang unit namin, kaya ang higaan namin ay foam lang sa sahig. Nakatapat mismo sa may bintana. Katabi ng bintana ay ang pintuan, at sa labas nito ay hallway. Madalas, hindi ko sinasara ang mismong pinto. Screen door lang, dahil mainit tuwing gabi. Alas 9 ng gabi, nagising ako nang wala sa oras. Tulog pang aking anak. Habang nakahiga, napansin ko na may nakatayo sa mismong harap ng screen door. Isang babae, magulo at buhag-hag ang kanyang buhok. Hindi siya gumagalaw, nakatingin lang. Ilang segundo, inilapit niyang mukha niya mismo sa screen at bigla na lang lumakad papalayo. Kinabahan ako, agad akong tumayo at pinuksan kong ilaw sa may hallway. Pero wala na akong nadatnan. Wala sa pasilyo, wala rin sa hagdan pababa. Kilala ko ang lahat ng babae sa apartment namin. Mahaba at diretso ang kanilang buhok. Pero ang nakita ko, maiksi at buhaghag. At higit sa lahat, hindi ko man lang nasilayan ang kanyang mukha. Makalipas ang isang linggo, lumipat na ang katabi namin ng ungupahan. Pinupunturahan pa ang pader, kaya sigurado ako na wala pang nakatira sa kabila. Pero isang madaling araw, mga bandang alas 3, nagulat ako. May tunog na parang may pumupupok ng martilyo at pako sa pader. Paulit-ulit, hindi ako makagalaw. Nanigas ako sa aking kinahihigaan. Halos isang minuto akong nakahinto. Balot ng takot. Na biglang may kumatok sa mismong pintuan namin. 3 beses lang. Malinaw na malinaw. Hindi ako nakakilos. Hindi ko binuksan. Sa isip-isip ko, wala namang ibang tao sa floor namin. Ang kabilang unit ay bakante na. At yung isa pa naming kapitbahay, alam kong umuwi ng probinsya. Wala rin namang umakyat mula sa baba ng ganitong oras. Pagkaraan noon, kahit sobrang init, hindi ko na muling iniiwang bukas ang aming pinto.
May mga gabi pa rin na kahit saradong pinto, sa mismong bintana naman kami sinusulyapan. Manipis lang kasi ang aming kortina, kaya kung may aninong dumaraan, makikita mo. Parang may nakatayo't nakatingin mula sa may hallway. Pero sa oras na bubuksan ko naman, wala. Laging wala. Isang gabi, naisipan ko sana kuhanan ng litrato ang screen door para meron akong ebidensya. Pero may kaba sa aking dibdib. Pakiramdam ko, kapag ginawa ko iyon, baka may sumama sa litrato. Baka siya na mismo. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang kanyang presensya. Hindi ko alam kung bakit pangalawang palapag at bakanting pasilyo ang paborito niyang tambayan. Hindi ko rin alam kung bakit ako at ang anak ko ang madalas niyang tinititigan. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi lang siya simpleng nakikisilip. Para bang hinihintay niya na may magbukas. At kapag nangyari yun, baka hindi na siya umalis. Hindi ko akalain na mararanasan ko mismo ang isang bagay na para bang hinango mula sa isang nakakatakot na pelikula. Hindi ko masasabing sensitibo ako. Hindi ako yung tipo na nakakakita ng multo kung saan-saan. Oo, nung bata ako, minsan parang nakakita ako ng maliliit na duwende. Itim ang kanilang kulay, mabilis maglaho kapag lalapitan. Pero mula noon, wala na. Akala ko tapos ng ganong yugto sa aking buhay. Hanggang kay Lolo Ben. Si Lolo Ben ay taga San Miguel, Bulacan. Kilala sa aming pamilya bilang isang masayahin kahit matapos siyang ma-stroke. Hirap na siyang magsalita, madalas putol-putol, pero lagi siyang may ngiti at hindi nagpapahuli sa paglakad-lakad. Linggo-linggo, lagi namin siyang nakakasama sa simbahan. Isang linggo, mga 3 buwan bago siya pumanaw, pagkatapos ng misa, nakita ko siya nakaupo sa lumang upuan sa gilid ng simbahan. Nakatingin lang siya sa mga tao, tila malalim ang iniisip. Pero nang mas matagal ko siyang tinitigan, doon ko nakitang isang bagay na hindi ko malilimutan. Parang nababalot siya ng maitim na usok, parang anino na lumalabas mula sa kanyang balat. At higit pa roon, parang wala ng kulay ang buong katawan niya. Para siyang nasa isang lumang larawan na black and white, samantalang lahat ng tao sa paligid naman ay puro normal at makulay. Ang mismo hangin sa paligid niya ay napakabigat, parang kumakapal, parang may nakabiting bagyo na hindi mo nakikita pero nararamdaman. Kinilabutan ako, biglang pumasok sa aking isipan na malapit na sigurong mamatay itong si Lolo. Pero tinaboy ko kagad ang ideya, baka kako pagod lang ako, baka naglalaro lang ang aking utak. Nilingon ko si Lolo Luming na katabi niya. Wala naman siyang kakaibang aura. Normal lang siya, para bang walang nangyayari. Kaya nanahimik na lamang ako at pinapatuloy ko ang aking araw. Makalipas ang ilang buwan, halos nakalimutan ko na iyon. Hanggang isang gabi, biglang nagreklamo si Lolo ng matinding pananakit ng kanyang dibdib. Parang simpleng heartburn lang, sabi ng tiyo ko. Pero hindi ito humuhupa. Kaya't dinala siya sa ospital sa Malolos. Doon nagsimula ang gabi na hindi ko malilimutan. Sa emergency room, nakahiga si Lolo. Nakapaligid kami. Tahimik ang lahat. Pero ang mas nakakatakot, nang tinignan ko siyang muli, bumalik ang imahe. Mas matingkad, mas makapalang itim na usok na pumapaligid sa kanya. At sa bawat paghinga niya, parang may malamig na hangin na dumadaloy sa buong kwarto. Hindi ko alam kung ako lang ang nakakaramdam, pero parang mas lumalamig ang ospital habang lumilipas sa mga oras. Matapos ang ilang oras, tuluyan ang bumigay si Lolo. Ayon sa doktor, cardiac arrest. Ganun lang, wala nang nagawa. Dumating ang burol. Sa San Miguel mismo ginawa, sa lumang bahay nila. Doon ako mas lalong natakot. Habang nakaburol siya sa kabaong,
Parang may kung anong presensya na nakatingin mula sa kadaliman ng kusina. Wala akong nakikita ng malinaw, pero ramdam ko yung malamig na tingin, yung mabigat na hangin. Parang hindi lang kami ang naroroon. Isang gabi, madaling araw na, nagbabantay kami ng mga pinsan ko. Tahimik ang lahat, hanggang may biglang kaluskos mula sa ilalim ng mesa. Nang silipin ko, wala naman. Pero paglingin ko sa kabaong, parang sandali lang, gumalaw ang labi ni Lolo. Hindi ko alam kung imihinusyon ko lang ba ito, pero halos mamatay ako sa sobrang kaba. Kinabukasan, habang nag-uusap kami ng aking nanay, bigla niyang nabanggit. Alam mo, ilang buwan bago mamatay ang tatay ko, napalingon ako sa kanya habang naglalakad kami pa uwi. Para siyang balot ng makapal na usok. Hindi ko mapaliwanag. Normal lahat ng tao, pero siya lang ang parang ganun. Sinusundan ng anino. At ewan ko ba, bigla akong naisip, malapit na siyang pumanaw. Nanigas ako, kasi yun din yung aking nakita. Yun din yung pumasok sa aking isipan. Hindi man namin yun napag-usapan dati. At ngayon, pareho pala kami ng nararamdaman. Kaya tanong ko hanggang ngayon, totoo bang may mga naglalabas ng kakaibang aura bago sila pumanaw? Isa ba itong babala ng kamatayan? At kung totoo nga, ibig sabihin ba, ang nakita naming usok at anino kay Lolo ay ang mismong kamay ng kamatayan na dahan-dahang yumayakap sa kanya hanggang sa tuluyan na siyang kunin? Hindi ko alam ang sagot, pero tuwing naalala ko ang itsura ni Lolo na nababalot ng kadiliman, lalo na ang mga gabing binabantayan siya sa burol at nararamdaman ko may presensyang nakatingin sa amin, naninindig pa rin ang aking mga balahibo. At sa isip ko, malinaw pa rin ang larawan. Ang kamatayan, hindi laging biglaan. Minsan, nagpapakita siya sa anyo ng isang itim na aura. Isang paalala na kahit buhay pang tao, may mga matang nakakakita sa anino ng darating. Eto na! My gosh, mahaba-haba to. Kaya kumuha kayo ng popcorn, ng kape, ng tea. I-video call ko na yung mga sisis ko. Okay, so eto na nga mga sis! Oh my gosh! Sa US to nangyari nung nag-OJT ako doon. O 8 kami doon na magkakasama sa isang housing. Kasi iba-ibang state kami na-assign. So yung 8 sa amin, doon sa Virginia Beach na punta. Tapos yung bahay namin, or yung housing namin, is nasa 2nd floor. So mga first few nights, okay lang naman kami, chill lang naman, wala namang eksena. Tapos isang gabi, actually madaling araw na yun. Ka-video call ko yung jowa ko at that time. Tapos, okay naman yung usapan namin. And then, pagising ko, girl, wala na akong pajama. So, imposible na mahubad ko siya. So, parang ako, sobrang strange, weird siya, na parang hindi ko siya mahuhubad ng ganun-ganun na lang. Pero dinedma ko lang siya. Nag-video call ako magdamag. So, 4 a.m., hindi pa ako natutulog. Tapos, biglang nag-CR tong isa kong friend. Pagbangon niya, sabi niya, oh my gosh, Chel, sabi niya, bakit? Sabi niya, nawawala yung pajama ko, nahubad na daw yung pajama niya. Sabi ko, ganun din yung nangyari sa akin kagabi kasi actually wala naman akong pinagsabihan na nangyari yun sa akin the night before. Tapos ako, wala namang ibang gagawa nun kasi gising pa ako makikita ko kung may gagawa nun sa kanya. So parang super strange na talaga. Tapos kinwento namin sa manager namin. Tapos that's kind of strange, ganyan-ganyan. Baka lang daw nananaginip lang kami or whatever. So hindi sila naniniwala. So dinedba namin. Okay, so yun na nga, no big deal, hinayaan na namin. And then siguro after a few days, nawalan kami ng wifi. Siyempre, wala kaming number doon, hindi kami nagpapaload. So, wala kaming wifi, wala kaming way para makipag-communicate sa families namin, sa mga jowa namin dito sa, sa Philippines. So, parang ang nangyari, nakikitulog kami sa isa sa mga friends namin na kakilala namin na nasa Virginia Beach. So, nag-iimpake na yung lahat, ganito, ganyan. Kasi matutulog kami doon for one night habang walang wifi. Ako naman, nananahimik ako mag-impake dun sa kwarto. Tapos yung iba nandun sa kabila. Tapos, maya-maya, yung isa sa mga BFF ko, tumatakbo papunta dun sa kwarto namin. Tapos sabi niya, Ses! Kasi Ses yung tawagan namin. May rosary ka, ganito, ganyan. Sabi ko, wala akong rosary kasi hindi ako Catholic. So sabi niya, sige. Tapos sabi ko, bakit kailangan ng rosary nito? Parang ang weird. Parang in the middle of the day, maghahanap siya ng rosary, tapos natataranta siya. So ako, sobrang curious ng ate girl.
lumipat ako sa kabilang kwarto kasi i-check ko sila kung okay lang ba sila or whatever. Girl, may nagro-rosary. So sabi ko, bakit kayo nagro-rosary? Anong meron? Dinadasalan nila yung isa kong friend na nandun, nakahiga lang siya. Tapos, nagtatanong, ano ba nangyayari dito? Ganito, ganyan. Tapos nagro-rosary sila, lahat sila meron. Tapos alam nyo, hindi ko alam kung maniniwala kayo dito. It's okay kung hindi kayo maniniwala. Pero I swear, nangyari talaga to. So ito na nga, diba? Nakahiga siyang gano'n, nagro-rosary sila. Alam mo, pagdating ko parang, Rah! Ganun siya, nagwala ang ating sabi ko, paano na to? Ano nangyayari dito? So ako wala akong ka-idea. Yun pala na-possess na yung kasama namin. Tapos syempre takbuhan yung mga kasama ko. Kasi actually, ano lang kami nun. 7 kaming babae. Tapos nag-iisa lang yung lalaki namin. Nagkalat na kami dun. Tapos binubugbog niya na yung guy namin ng kasama. Ganito, ganyan. Tapos sinabunutan niya na kami. Sinaktan niya na kami. Tapos girl, yung boses niya talaga panlalaki. I swear, alam kong hindi to eme. Kasi lalaki talaga yung boses niya. Tsaka napakalakas niya. Imagine, I'm only 5 flat. Mas maliit pa siya kaysa sa akin. Doon na nagwalaan na lahat. So parang yung mga kasama kong mga babae, tumago na sila dun sa CR. Umiiyak sila. May mga dala-dala silang prayer book. Nagdadasal sila. Ayoko namang pabayaan yung nag-iisa kong lalaking friend. So kaming dalawa yung nandun. So talagang nilalabanan namin yung yung friend ko. Ang ginawa namin, pinahiga namin yung girl doon sa bed. Tapos nakatayo lang kami ni Leleng. Leleng yung name ng friend ko. Nakatayo lang kami doon sa harap niya. Dito ko napatunayan na hindi siya eme. Kasi sa totoo lang, nung first, parang natatawa-tawa pa ako. Kasi feeling ko, ano ba to? Eme. Girl, gumagalaw siya. Nakahiga siya, di ba? Parang may humuhugot sa kanya pababa ng kama. Nakahiga lang siya. Imposible na magalaw niya yung sarili niya nang nakahiga siya. Gumagalaw siya pababa. Tapos binabaliktad siyang ganun. Yung legs niya, hawak-hawak, ginaganon siya. Tapos sabi ko, oh my gosh, totoo talaga to. Nakakita talaga namin siya na gumagano na parang sinasakal siya. Tapos bigla sabi ni, kasi yung friend namin na yun, sa totoo lang, nasa Albay pa lang kami. Medyo ano na talaga siya, malapit siya sa mga ganon. At medyo may third eye talaga siya, nakakakita siya. So sabi niya sa amin, Chel, Leleng, minsan daw pumapasok sa katawan niya, minsan nasa labas naman. Yun yung ano siya, sinasakal siya, Tapos ito pa, binubuka siyang ganon. Nakikita namin yung legs niya na humihiwalay talaga. Tapos sabi niya sobrang sakit daw talaga. Mas matanda sa amin yung girl, parang 26 siya that time, ako 19. So parang sabi ko, ate, okay ka lang, sabi niya, Chel, nasa likod mo siya. Sabi ko, ha? Ano naman kami, taranta na naman kami. So, ang ginawa namin, binuhat namin siya kasi sobrang hina niya na talaga. Sabi ko, tara, idadalhin ka namin sa kabilang kwarto. So, ang ginawa ko, hawak-hawak ko siyang ganito. Nakaganto siya sa akin. Nakaganto ako. So, parang sabi ko, Leleng, alalayan mo kami. So, parang karga-karga ko siyang gano'n. Girl, eto pang yung isang proof na alam kong hindi eme talaga to. Tinulak kami, as in like, parang pinush kaming ganun. Tapos ako, talagang sobrang layo ng nilipad ko, girl. Alam mo kung anong tamaan ko? Yung mga cabinets na luma na, yung may hawakan na ganito. Doon ako nakatama, sobrang laki ng pasa ko sa likod that time. Kasi pagkaganon ko talaga, doon ako nakatama. Tapos yung isa kong kasamang guy, bugbog na bugbog siya. So kaming dalawa, hinang-hina na din kami. Kasi lagi kaming napagdidiskitahan. Dahil kami yung natitira lang doon na tumutulong doon sa namin, sa kasama namin. So until natigil that night, yung mga nangyayaring ganon. So nakwento na sa amin nung kasama namin na medyo malakas to, ganito, ganyan. Sabi niya, Black American daw siya. Hindi daw talaga namin yung kakayanin. Kasi syempre, mga Pinoy kami, kakarating lang namin doon. Tapos sabi niya, magdasal tayo mamaya, ganito, ganyan. Tapos may rosary na kaming lahat. Tapos walang rosary for me. So ang naaalala ko nun, yung rosary ko, yung parang bracelet dito na may cross, yun yung parang pinaka-protection ko na binigay nila sa akin. So, nagsumbong na kami dun sa manager namin na American. Hindi na naman pa rin siya naniniwala na parang that's so strange, eme. So, ang ginawa namin, nagpatulong na ako dun sa mga friends namin na na mga American. So, meron kaming mga black and white na friends na nakilala throughout our stay there. So, tinawagan na namin sila, can you please help us because there's something going on here, ganito, ganyan. Tapos sila, parang gusto nila lang na pumunta dahil trip lang nila kasi akala namin nag-eme lang kami, tawa pa sila ng tawa nang dumating sila doon. Girl, at this time, break na kami ng boyfriend ko kasi girl, ang dami naming issue sa pagiging LDR. Hirap talaga ng LDR, no? By the way, yung isa doon parang naka-fling. Kinikilig pala. In fairness, nagkaroon kasi ako ng parang fling doon.
Naalala ko tuloy. Anyway, so eto na nga ang kwento. Itutuloy ko na. Mag-iisahin ko na lahat dito sa video na to ha, kasi ayoko na may mga part 1 and part 2 na bibitin ako. May nawalang clip, so ito nangyari, ulitin ko. So nangyari yun, 3 p.m, nagdasal kami kasi sabi niya, 3 p.m na malapit na. So naghawakan na kami ng kamay. Girl, hindi pa natatapos yung dasal namin, nagpumigtal na naman ulit siya. Girl, nagwawala na naman siya. And then ang ginawa namin, binalot namin siya sa comforter para hindi siya makagalaw. Tapos ako, ganito yung itsura ko, nakaupo ako sa kanya ng ganun. Hawak-hawak ko siya. Tapos sinasabi ko, so galit na galit ako sa kanya. So sinasabi ko na, you cannot emerald us. Ganon. Ang alala ko, tinatawanan lang talaga ako nung black na yon. Nasabi, ha 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 ha, F you, binumura ko. So ako naman, dahil patola ako, gigil na gigil ako. Sabi ko, F you too, you have to leave my friend alone, ganyan. Ginaganon ko siya, tapos galit na galit siya. The next day, sabi ni ate, sabihin na natin Leia, sabi ni ate Leia, Chel, dahil ikaw ang pinakamalakas yung loob dito, alam ko kayang kakayanin mo to kasi ang sakit-sakit na talaga ng katawan ko, hindi ko na kaya. Gusto niyang ilipat sa akin, ako naman. So sabi ko, sabi niya, tignan mo ng maayos, makikita mo siya. Sabi ko, ate, wala talaga ako nakikita, ate. Hindi ko talaga siya makita, girl. So, wala na kaming nagawa kasi hindi ko talaga siya makita. So, ang ginawa namin, lumipat kami dun sa kwarto. Dumating na yung mga Americans, girl. Tawa-tawa pa sila. Wala silang mga pake. Nakaupo kami dun sa may parang couch. So, yung ate Leia nandun nakahiga, tapos parang hinang-hina siya. Tapos katabi ko yung mga American friends namin, ganito, ganyan. Tapos usap-usap, ganyan-ganyan. Sabi, this is funny, ganito, ganyan, keme-keme sila. Tapos maya-maya, ito si ate Leia, tumayo. May daladalang Sprite na ka-incan. Na ano, di ba? Naaalala ko pa talaga incan na Sprite. Tapos bigla siyang umupo dun sa sa may sofa namin or sa couch. Tapos parang tumatawa siya na parang, parang talaga siyang demonyo. Ganon. So parang kami, it's a normal thing, pumunta si Ate Leia dun sa upuan, may daladala siyang Sprite. Tapos bigla namin nasabi, teka, di ba hindi nakakalakad to? Kasi sobrang sakit ng katawan nito. Alam mo, pagkasabi namin nun, girl, yung Sprite na hawak-hawak niya, ginanon niya talaga. Tapos sobrang lakas niya talaga. Tapos nagwala na naman. Tapos yung mga American friends namin, kinakarga siya. As in talagang, buhat-buhat siya. Hindi siya kaya. So parang dun sila nakafeel na parang, oh my gosh, totoo talaga to. Tapos pinagsusuntok niya kaming lahat. Yung mga friends namin ulit nasa CR. Ang natira doon, yung American friends, tas kami ulit ni Leleng. Kaming dalawa. Tapos parang nakipagbakbaka na naman kami lahat, girl. Pero bago yung nangyari, lahat ng mga rosaries namin, napigtal talaga. As in like, makikita mo kalat yung beads sa buong kwarto namin. At ako, naramdaman ko talaga na yung kamay ko may gumanon talaga. Tapos nawala na. Wala kaming mga rosary. Putol lahat. Ilang araw din nangyari yun. Every 6 p.m., 9 p.m., 12 a.m., and 3 a.m. So, hindi talaga kami nagtulog. Ang sasakit na ng katawan namin. Pagod na kami. Kasi baka mamaya nung mangyari sa amin ng 3 a.m., biglang bumangon yun. Hello. Tapos, ang pinaka-naaalala ko pang isang araw. Gabi na yon, mga 6 p.m., 8, mga 9, almost 9 p.m. So, may bagong biniling curler yung yung friend ko. So, sabi ko nga, try nga. Kasi wala pa namang nangyayari. Chill lang naman kami doon. So, kinulot-kulot ko yung buhok ko. Malapit na mag 9 p.m. So, ako naman, dahil sa kaartehan ko, kulot-kulot ako, ganito, ganyan. Tapos sabi sa akin ng isang friend, Chel, tumigil ka na kasi mainit yan. Nakaka-attract daw ng mainit kay Nemeru. Tapos sabi ko, ano ba? Wala naman yan. Pagtingin ko doon kay Ate Leia, girl, yung tingin niya sa akin, ganito na. So, natakot na ako. Tinanggal ko na yung curler. Eto na, wala pang ilang minutes, hinabol niya na ako. Pinagsasabunutan niya na ako talaga. As in, grabe. Sobrang nakipagganon talaga ako. Tapos, yung ko noon, yung ulo ko noon, may bukol na dahil sa lakas ng sabunot niya. As in, parang meron na akong bump dito. Nakakaloka talaga. Actually, dun kami na-develop ng cuffling ko. Kasi dun niya ako, kinocomfort niya ako eh. Na parang, are you hurt? Are you hurt? Ah? Kinaya mo yun? Anyways, ang dami pa talagang nangyari, pero i-shortcut ko na. So, there's one night na parang, mga siguro 1 week na kami nito, na parang sabi ni Ate Leia, kuhanan niyo ako ng papel tsaka ballpen, tapos ayun, napoposes na naman siya, tapos may mga sinasabi siyang words, ganito, ganyan, mga letters na pa isa-isa, like M, tapos biglang mamaya I. So, ako naman, bilang secretary pack, sulat-sulat lahat ng sabihin niya, hanggang nakabuo kami ng pangalan ng Micaela. Micaela yung name, may phone number, may address, tapos parang may message na, please help me, ganyan, ganyan, I need to talk to my wife, mga ganong eksena. That night, sabi ni Ate Leia, maghanda kayo kasi Friday ngayon. Ito yung pinakamalakas na time niya. So, mag-alay kayo ng mga plants, ng kandila, and all food. Tinali namin siya kasi nga sobrang lakas daw para hindi niya kami masaktan. Girl, pagdating ng 12 midnight, pagbigla siyang, pang!
Wala na, takbuhan na kami as in, like pinagkakalat kalat niya na yung mga inalay namin sa kanya, nagrambulan na naman kami doon, nagsuntukan na naman kami. Tapos humiga siya, tapos sabi niya, kuhanan niyo ako ng papel tsaka ballpen. Makikita na natin yung sagot dito. Ganon? So habang nakahiga ang bakla, nagda-drawing, girl. Alala ko pa to kasi yung drawing niya, isang bahay na brick, may 2 bintana sa taas, may kotseng nakaparada doon sa may garahe, merong mailbox, merong puno na may may swing, pero goma lang yon. Tapos may parang lake sa likod. So parang sinunod na namin lahat ng mga sinulat namin doon. So hinanap namin si Micaela, may nakalagay doon na 36 steps, may nakalagay na 16th Street, Oceanfront. So nilakad yun, 36 steps, 16th Street, ganito. Tapos nakita yung bahay, kung ano yung drawing ni Ate Lea, girl. Yun pala yung bahay ni Frank. Tapos doon nakatira dati yung asawa niya, si Micaela. Tapos si Micaela wala na doon. So hindi na din makontak yung number na nakuha namin. So itong si Frank, dinaan-daan pa kami sa pagiging violente niya, nakikipag-usap naman pala. So silang dalawa lang ni Ate Lea yung nag-uusap. Yung para kaming tinitignan namin siya, parang may kausap si Ate Lea, pero hindi namin makita yung kausap. Ganong eksena. So ang chika nito ni Frank, hindi niya nabigyan ng sapat na time si Micaela before siya shaggy bomb. Kasi nga, busy-busy siya sa trabaho niyang pagiging doktor. Diba? Pwede naman pala kami mag-usap-usap ng maayos. Tapos pinakilala pa kami ni Ate Lea isa-isa na parang, this is Rachel. Sabi niya, oh, you're the one who's always on a video call with her boyfriend. I'm like, girl, baka ito yung naghubad ng pajama ko, hindi ko pinaya. So, ganun na yung nangyayari sa amin doon. Parang chill na lang kami after, wala nang kaguluhan. Tapos biglang sasabihin ni Ate Lea, nandito si Frank, nakikipagkwentuhan. So, girl, after nun, wala nang nangyari. Nung naging okay na, nakausap na namin si Frank na sinabi namin na we cannot help you because we can find Micaela. She's no longer in the house, ganyan-ganyan. Nag-move out na siya. So parang doon na natigil lahat na nagkaroon din kami ng silent friendship, girl. Pumupunta siya doon, dumadalaw-dalaw siya. Tapos sinasabi na lang sa amin ni Ate Lea na nandito siya. Tsaka, girl, ito yung nakakaloka. Maririnig mo talaga yung yapak niya. Kasi ang laki niya daw na lalaki, sobrang tangkad niya. Tapos, makikita mo minsan yung mga natatamaan niya, nadadaanan niya, gumagalaw talaga. Sobrang totoo talaga nito. I swear, hindi ako nagjo-joke. Pwedeng hindi kayo maniwala, pero girl, legit. Ito talaga yung pinaka hindi ko makakalimutan kasi ang lala talaga. Ito yung sobrang sumakit yung katawan ko, sumakit yung ulo ko, pagod na pagod ako. So yun lang naman mga sisis, ang haba na ata nito. Parang hindi ko alam kung may nakalimutan pa akong details, but hanggang dito na muna tayo. So yun, thank you so much for watching. I-end ko na yung video call natin. Bye!